Magandang araw mga bata! Halina't tayo ay mag-aral at matuto. Ang ating aralin sa araw na ito ay pagkuha ng impormasyong napakinggan at nabasa. Layunin ng ating aralin ay ang pagkuha ng impormasyon mula sa kwentong napakinggan. Babasahin mo rin at tutukuyin ang detalye mula sa informational text tulad ng ilustrasyon at pictograph. Ano po ba ang impormasyon? Ang impormasyon ay isang kaalaman o detalye na mahalaga at maaari ito ay balita, patalastas, paalala at anunsyo. Ito ay nagbibigay sagot sa mga tanong na ano, saan, sino, kailan, paano, at iba pa. Kung iyong natatandaan, napag-aralan na natin ito nung nakaraan, noong tayo ay nasa ikalawang markahan pa lang. Ngunit muli tayong mag-aaral ng iba pang paraan kung paano bang kakalap ng mga impormasyon. Pero bago yan, balikan muna natin yung mga napag-aralan nating paraan kung paanong kumalap ng impormasyon. Nabanggit natin noong nakaraang aralin na pwede tayong mangalap ng impormasyon sa pamamagitan ng pakikinig sa radyo. Kung ikaw ay manonood sa telebisyon, makakakuha ka rin ng impormasyon sa pagbabasa ng dyaryo at syempre sa pagbabasa ng mga aklat, sa paggamit ng cellphone o laptop, at pagtatanong o pakikipag-usap sa mga taong nasa paligid mo. Ngayon, ay ating aalamin ano pa ba ang ibang paraan para makapangalap ng impormasyon. Makinig sa isang maikling kwento. Ito ay pinamagatang Ang Masayang Samahan. Araw ng Sabado, nagkasundo ang mga magkaibigan na sina Alma, Chester, Lloyd, at Annie na pumunta sa mall. Habang papunta sa mall, marami silang nakita at nabasa. Namasyal sila sa loob ng mall. Nakarimdam sila ng gutom at pagod, kaya pumunta sila sa isang kainan. Bumili sila ng 2 kahon ng donut. Si Alma ay kumain ng 4 na donut. 6 ang kay Chester, 8 naman ang nakain ni Lloyd, at ang kay Annie ay 6. Masayang umuwi ang mga magkakaibigan. So dyan po, nagtatapos ang ating maikling kwento. Naunawaan niyo po ba mga bata? Tungkol saan po ang ating binasang kwento? Magaling! Ating aalamin ang mga impormasyon mula sa kwento. So, ang paraang gagamitin natin ay pagkuha ng impormasyon mula sa kwento. Ano ang pamagat ng kwento? Sino-sino ang magkakaibigan? Saan sila pupunta? Mahusay mga bata, naunawaan ninyong mabuti ang ating binasang kwento at nakuha ninyo ng tama ang mga impormasyon na nabanggit sa kwento. Tandaan ang ating mga tanong ay nagsisimula sa ano, sino-sino, at saan. Sa pamamagitan ng mga tanong na ito, nasasagot natin ang mga impormasyon na kailangan natin. Bakit sila pumunta sa mall?
Ano ang kanilang biniling pagkain? Ano-ano ang kanilang nakita at nabasa habang papunta sa mall? Ilan ang kinain ng magkakaibigan? Mahuhusay mga bata, nasagot ninyong lahat ang mga impormasyong kailangan mula sa kwento. Ngayon naman ay aalamin natin ang mga impormasyon mula sa ilustrasyon o illustrations na nabanggit rin sa ating kwento. So ito yung mga nakita ng magkakaibigan nang sila ay papunta sa mall. Unahin natin ang unang ilustrasyon. Ito ay nagpapahayag o nagbibigay impormasyon na bawal tumawid. Ang pangalawang ilustrasyon ay nagpapakita na ito naman ang tamang tawiran. So, gagamit daw tayo ng tamang tawiran sa pagtawid. Ang impormasyong ibinibigay ng ilustrasyong ito ay bawal manigarilyo. Bawal magtapon ng basura ang impormasyong ibinibigay ng ilustrasyong ito. Ito naman ang ilustrasyon na karaniwan nating nakikita sa panahon natin ngayon. No face mask, no entry. At ang ilustrasyong ito ay nakikita natin sa mga kainan o kaya ay sa mall na nagpapahiwatig ng impormasyong mag-ingat, basa ang sahig. So yan po ang mga impormasyong nagmumula sa mga ilustrasyon. Ngayon naman ay ating aalamin kung paano ang pagkuha ng impormasyon mula sa pictograph. Ito pa rin ay hango sa ating binasang kwento. Ang bilang ng donut na nakain ng magkakaibigan. So, ang nabanggit sa ating kwento ay sina Lloyd, Chester, Annie, at Alma. At ayon sa ating kwento, sila ay kumain ng donut. Ano-ano po ba ang mga kailangan kapag tayo ay kumukuha ng impormasyon mula sa pictograph? Una, syempre, ay ang pamagat ng pictograph. So, makikita ninyo ang pamagat ng ating pictograph ay bilang ng donut na nakain ng magkakaibigan. Pangalawang kailangan ay ang simbolo. So, gumamit tayo ng simbolo ng donut dahil ito ang kinain ng magkakaibigan. At ang pangatlong kailangan ay ang katumbas ng bilang. So, yung simbolo ay mayroong katumbas na bilang. So, sa inyong nakikita, ang isang donut na simbolo ay may katumbas na bilang na 2 donut. So, ang isang larawan ng donut ay nangangahulugang 2 ang bilang sa kanya. So, balikan po natin ang pictograph. So, nabanggit dito ang pangapangalan ng magkakaibigan, sina Lloyd, Chester, Annie, at Alma, at ang mga simbolo kung ilan ang kanilang mga nakaing donut. Ating isa-isahin. So, si Lloyd ay may nakaing ilang donut? Tama, 8 ang nakain ni Lloyd. Bakit 8? Dahil ayon nga sa ating simbolo,
At sa ating katumbas na bilang, ang isang donut ay nangangahulugang 2 ang bilang sa bawat isa. So, meron tayong 2, 2, 2, 2, ibig sabihin, 8 ang nakain ni Lloyd. Ilan naman ang nakain ni Chester? Magaling! Si Chester ay kumain ng 6 na donut kasi 2, 2, 2 ay 6. Si Annie naman, ilan ang nakain? Magaling! 6 din ang nakain ni Annie. At ang kinain ni Alma ay 4. Kasi 2, dagdagan ng 2 ay 4. So, yan ang mga kinain nila. Si Lloyd ay nakumain ng 8 donut, si Chester ay 6, si Annie ay 6, at si Alma ay 4 ang nakaing donut. Sumula sa pictograph, makukuha mo ang sumusunod na impormasyon. Kung tungkol saan ang pictograph, so ang ating pictograph ay tungkol sa bilang ng nakain na donut. Ano ang ginamit na simbolo? So tayo ay gumamit ng simbolo ng donut. Ang katumbas ng simbolo, so ito ay may katumbas na 2. Ang pinakamaraming nakain, pinakakakaunti ang nakain, at ang kabuoang nakain. Ngayon ay ating balikan. Sino ang may pinakamaraming nakaing donut? Tama, si Lloyd dahil 8 ang kanyang nakaing donut. Sino naman ang may pinakakakaunting nakaing donut? Magaling! 4 lamang ang nakaing donut ni Alma. Ilan naman ang nakaing donut ni Chester at Annie kung ating pagsasamahin? Magaling! 12 ang nakain nila kasi pagsamahin natin ang 6 at 6 ay 12. Kung pagsasamahin naman natin ang kinain ni Lloyd, Chester, Annie at Alma, ilan lahat ang donut na kinain nila? Magaling! Kumain sila ng 24 na donut. Magagaling po mga bata. So yan po ang paraan ng pagkuha ng impormasyon mula sa pictograph. So gamit lamang ang pictograph, marami na tayong nakuhang mga impormasyon. Atin pong sagutan ang mga gawain. Piliin ang tamang impormasyon na ipinapahayag ng sumusunod na ilustrasyon. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Ano po ba ang ipinapakahiwatig o impormasyong ipinapahayag ng ilustrasyon na ito? Magaling! Ito ay nangangahulugang bawal pumarada. Pangalawa, tama ka. Ito ay nagsasabing tumigil. Pangatlo, bawal gumamit ng cellphone ang impormasyong ipinapahayag ng pangatlong larawan. At ang pang-apat na larawan ay tama. Ito ay nakalalason. So yan po ang mga kahulugan o mga impormasyong ipinapahayag ng mga ilustrasyon na ito. Ating basahin ang maikling kwento at unawain. Ang paborito kong alaga. Ako si Patring. May alaga akong kuting.
paborito kong alaga at mahal sa akin. Isang gabing madilim, habang ako ay mahimbing, lumabas siya ng bahay namin. Bigla akong nagising. Hinanap ko si Muning. Natagpuan kong kumain sa may hardin. Binuhat ko siya at niyakap ko na rin. Ating alamin ang mga impormasyon na nabanggit sa ating kwento. Tukuyin ang letra ng tamang sagot. Sino ang may alagang pusa? A. Si Patring, B. Si Muning. Tama, si Patring. Next, ano ang pangalan ng pusa? Magaling, ang pusa ay nagngangalang Muning. Saan natagpuan si Muning? Tama ka, siya ay nasa hardin. Ano ang ginagawa niya sa hardin? Tama, si Muning ay kumakain sa hardin. Ano ang ginawa ni Patring kay Muning? Magaling, kanya itong niyakap at hinalikan rin. Ngayon naman, ay tayo ay kukuha ng impormasyon mula sa pictograph. Alaming mabuti ang mga nasa pictograph. Nakikita mo ba ano ang pamagat ng ating pictograph? Ano ang ginamit na simbolo? Ano naman ang katumbas na bilang ng simbolo? Mahusay, mga bata. Tingnan ko nga, sino ang may pinakamaraming napitas na mangga? Tama, si Michael. Ilan ang napitas na mangga ni Michael? Magaling! Lahat ng napitas ni Michael ay 15. Sino naman sa kanila ang may pinakakakaunting napitas na mangga? Tama ka, si Aiza ang may konti or maliit ang napitas na mangga. Ilan ang napitas na mangga ni Mark? Magaling, 12. Kung pagsasamahin natin ang pinitas na mangga ni Mark at ni Aiza, ilan lahat ang napitas nila? Mahusay! Sila ay nakapitas ng 21 mangga. Paano natin kinuha yung 21? So, dahil ang katumbas na bilang ng ating simbolo ay 3, so 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, makakakuha tayo ng 21. So, yan po ang mga paraan paanong kumuha ng impormasyon sa isang pictograph. O yan po ang mga tanong. Isulat ang iyong sagot sa mga patlang ayon sa iyong pagkakaunawa sa pictograph. So, tinanong ko na, una, ano ang pamagat ng pictograph? Ilan ang katumbas ng isang mangga?
Sino ang may pinakamaraming napitas na mangga? Ilan ang nakuhang mangga ni Michael? Sino naman ang may pinakakaunting mangga? So yan po ang mga paraan ng pagkuha ng impormasyon. So nakabanggit tayo ng 3 paraan. Impormasyon mula sa ating kwentong binasa, mga impormasyon mula sa ilustrasyon, at impormasyon mula sa pictograph. So, marami na tayong paraan kung paanong makakakuha ng impormasyon. So, nawa po mga bata, tandaan po ninyo iyan dahil magagamit niyo po iyan sa pagkuha ng mga impormasyon sa inyong paligid, sa inyong nababasa at nakikita. Maraming salamat mga bata sa inyong pakikinig. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na aralin. Paalam mga bata!